Okay, now ang gagawin natin na ayusin natin itong HTML natin na design. Kasi kapag ni-run natin yung file natin, obviously ganito lang yung lilitaw sa atin. So ayusin natin yung mga buttons and filled natin through HTML. So ang unang gagawin natin is magde-declare ako dito. Ayusin natin siya. De-declare natin yung doc type natin dito for HTML. Then yung HTML tag. Then inside ng HTML tag natin magkakaroon tayo ng head. Sa head natin, ang title natin ay PPT remote. Yan. Then after ng head natin, magkakaroon tayo ng mobile view. Kasi obviously, ang design talaga nito is for mobile siya. Kasi through mobile tayo magna-navigate. So ang gagawin natin, dito sa baba, maglalagay tayo ng meta name. So para ito sa design or viewport natin. So lalagay natin yung viewport. And then after nun, lalagay natin yung content natin. So ang content natin width ay equal natin siya sa device. Okay, so device width. Okay, and then after nun, magkakaroon lang tayo ng comma dito and initial, then scale. So initial scale natin, ise-set natin siya na 1.0. Then lagay natin yung closing. Yan. So yan yung meta ngayon natin. Now after nun, ang gagawin natin is maglalagay tayo ng style of course para maayos natin yung design ng mismong part na 'to. So, yan kung mapapansin niyo nagkaroon na tayo ng PPT remote dito. Then after nun sa design natin, we will set yung body natin. So yung body natin into sabihin na natin, font family natin ay set natin siya into Arial. Yan. Then after nun, set natin yung background natin. So yung background ay sabihin na natin ito puwede niyong i-search sa mga Google yung mga, code na 'to. So 0F172 then meron tayong A, yan. So medyo dark yung color natin, ayan. So mapapansin niyo nag-iba yung color. Now, after nun, ang gagawin natin next is ise-set natin yung color natin and then lalagay natin ay white. Yan, yan. Tapos, kung mapapansin niyo kasi black yung mga text natin. So magiging white na sila. Then, after nun, ang gagawin natin, of course, ang text natin, a-align natin siya into center. Then, after ay ma-align natin sila into center, ang next naman is magkakaroon tayo ng margin, 0 natin siya. So, check natin yung changes. Yan. So, after nun, let's say, kasi, papansin nyo, dikit na dikit, no? So, set tayo ng padding dito and yung padding natin will be 10 pixel. Then refresh, ayun nagkaroon siya ng space sa taas. Then after nun, ang next naman ay magkakaroon tayo dito ng H1. So sa H1 natin lalagay natin yung font size. So yung font size natin, let's say 22 pixel yung gagamitin natin and magkakaroon tayo ng margin bottom sa pinaka-last, no, yung bottom natin, lalagay natin 10 pixel. Okay, and then
Ito yung H1, H2 natin. Ang gagawin kasi natin, ipapasok muna natin itong mga 'to. Hindi, okey lang. So, ayusin lang natin yung design. Okay, so after nun, magkakaroon tayo ng dot card. So, sa dot card natin kasi ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng pa-box dito. So, yun yung tinatawag natin na card. Tapos, ipapasok natin lahat ng mga buttons na 'to. So, yun yung magiging dot card natin. And then after nun, sasabihin natin background. Yung background niya ay number sign and then 1E293B. Yan. Then after nun, ang padding natin ay 15 pixel. And then after ng padding natin, yung border radius natin, i-set natin siya into 15 pixel. Okay, so ang border radius guys, ito yung sa dulo para hindi siya patusok. Kumbaga pa-round yung magiging border niya. Then after nun, magkakaroon tayo ng margin. Sa margin natin ay gagamit tayo ng 10 pixel and ise-set natin yon into auto para automatic mina-margin na niya tayo. So max width, sa max width natin, let's say 420 pixel yung gagamitin natin. Then after nun, meron tayong select. Then sa select natin, select. So sa select, ang gagawin natin dito, kakaroon tayo ng width natin and ang width natin ay 100 percent. Yeah. Then after nun, padding 12 pixel. Then after ng padding natin, magkakaroon tayo ng border radius. So sa border radius natin, we will state it as 10 pixel. Then after nun, sa border natin, let's say border natin is none. Oops. Then after ng border, magkakaroon tayo ng margin bottom. So margin bottom natin is 10 pixel. After nito ay font size. Ang font size natin ay 16 pixel. Yan. Yan. So mapapansin nyo, eto ngayon. So login first. Yan. So yun ngayon, no? And naayusin pa natin yan. Let's say, ang next naman natin, yung mga button natin. Kasi yung button natin ay ayan sila. So, gagawin natin, call out natin yung button. And sa button natin, magkakaroon tayo ng width. So, ang width niya is of course 100% pa din yan. Yan. Okay, so next step naman na gagawin natin ay magkakaroon tayo ng padding. So, we will state it as 18 pixel. Yan. So, medyo gumaganda na siya. Then, after nun, magkakaroon tayo ng margin. Sa margin natin, ang gagawin natin dito ay 16 pixel and 0. Then, semicolon. Ayan. So, 16 ang top and 0 naman yung bottom natin. Every button kasi ito yung top niya. Kaya nagkakaroon siya ng spacing. And after nun, next naman natin is yung font size ng mga text natin. I-set natin yon into 18
pixel. Yan, so medyo maliit siya and lalaki yung mga buttons ay yung mga text ng mga buttons natin. Then after nun, lagyan natin yung border natin, set natin siya into none. Mapapansin niyo kasi yung mga buttons natin, ayan siya, may mga border. So 'pag refresh natin, yan mapapansin niyo mawawala yung border niya. Then next is ang gagawin naman natin border radius. So sa border radius natin, 12 pixel ang gagawin natin. So tignan niyo yung difference ng dulo, ayan yung mga dulo ng mga buttons natin. So magra-round sila, hindi na sila patusok. So yun yung border radius natin. Then after nun, ang gagawin natin is dot open. So sa dot open natin, ang button na open, eto siya. So ang gagawin natin, ise-set natin yung background color niya or background niya into, for example, 22C55E. Yan, so green. So refresh. So wala pa. Oops, nag-open. So next naman, ang gagawin natin dot start. Sa dot start natin, ang background naman niya is number sign, and then 3B 82 F6. Yan. And then dot end. So sa end naman natin, nakaroon din tayo ng background. Sa background naman natin ay gagamit tayo ng EF4444. So after nun, ang next naman na gagawin natin is magkakaroon tayo ng row. Dot row, I mean. Yan. So sa dot row natin, ang gagawin natin, i-display natin siya as flex. Yan. Then after nyan, ang gap nila ay gawin natin 8 pixel yung gap nila. Then after nun, maglalagay tayo ng dot row button. Okay, so flex natin siya to 1. Then after nun, magpa-padding tayo dito. Ang padding natin is 25 px. Then after nun, font size. Sa font size natin, 22 pixel siya. Okay, so now, after natin sa style natin, sa baba, magkakaroon tayo ng head. Okay, so I mean, hindi pala head kasi may head na tayo. So dito, magkakaroon ka ng body. So sa body mo, ang gagawin natin ay kukunin natin ito. And then, ilalagay natin siya dito, H1. H2 kasi yan, pero H1 yung ginamit natin dito. So, gagamitin natin H1, H1. Okay, so check natin. Yun, so medyo lumiit yung files natin. So, ang gagawin natin dito, next naman, since meron kasi tayong kinreate na card dito, di ba? So, yun yung i-create natin dito ngayon. So, yung card natin, gagawa tayo ng div. And then, sa div natin, gagamit tayo ng class and then tatawagin natin yung card.
which is eto nga, etong card na 'to. So, after natin siya ma-call out, ang gagawin natin close, then baba, yan. So, sa baba niya, ang gagawin natin is magse-select tayo dito, okay? So, ang select natin, meron siyang alisin na natin 'to. So, ang select meron siyang ID. So, ang ID natin is PPT drop down, yan, eto siya. Buburahin ko na 'to, yan. And then, remember guys, meron kang select dito, eto siya. So, check natin ang changes. Yan. So, kung mapapansin niyo, nag-iba na yung sa drop down natin. So, ito kasi yan, nasa card na siya and nasa select na din siya. Kaya nag-iba. Kung mapapansin niyo, may card na siya, no? Yan, yung pa-shape na yan. And naka-border radius din yan dahil naka-border radius yung card natin. Ito siya. Then, next thing is after ng select natin, we will call out yung button. So, yung button natin dito ay meron tayong open PPT. So, ilalagay natin siya dito. So, delete. At saka itong start slideshow natin. Yan. So, open PPT and slideshow. Papasok sila dito sa border natin. Yan. Nasa loob na sila. Then, after nun, ang next step naman is mag-create tayo ng another div. Kakopy ko na lang siya, then paste. So, dito sa extra div natin, same thing, card pa rin yung class natin for designing. And magkakaroon lang tayo ng extra div dito. Yan. Kasi another row to eh. So, ang gagawin natin, class. And then, mapapansin nyo, nag-create tayo ng, nasaan na yun? Ng row, ito, yung mga rows natin. Okay, so, eto yan. Dito natin siya tatawagin, yung row. Then, after nun, closing, and aalisin natin ito. Then, ibababa ngayon natin itong part na to. Now, dito naman is yung previous and next natin. So, copy natin yung dalawang to. And then, lalagay natin siya inside nito. Then, titingnan natin siya ngayon. Yan siya. Mapapansin nyo, ay nasa separate sila. Kasi hindi ko pwedeng pagsama-samahin dito eh. And next naman is magkakaroon ulit tayo ng extra div naman. Or I would say, etong last na lang, ilalagay na lang natin siya outside ng div row natin. So, dito ko na lang siya ilalagay. And pag chinek natin yan, ayun, nasa baba na siya. So, after nyan, ang next naman na gagawin natin is, of course, yung script natin. Iko-call out na natin siya ulit. So, itong script, copy lang natin siya. Yan. And then, after nun, ang gagawin natin ay sa baba ng div natin, ilalagay niyo yung script.